subalit lumalabas lang sa kaliwang tenga. Kaya sabi po ni Apostle Paul, be on your guard, be alert, be watchful. Magiging sensitive po ang bawat isa sa kasinungalingan ng kaaway sa buhay natin ng mga mananampalataya. Naniniwala po ba kayo na ang Satanas ay pupunta pa sa doon sa nabanggit ko ng mga disco houses o doon sa mga sabunan? Hindi yun ang kanyang pinupuntahan. Ang pinupuntahan ng Satanas ay yung mga kalipunan ng mga anak ng Diyos na kagaya natin lahat. Yun ang kanyang pinupuntahan. Kaya be on guard, be watchful, and be alert of the lies of the enemy in our time. Palakpakan natin si Jesus. Minsan nga po ay meron isang kabataan na nag-isip siya. Ang sabi niya ay, pinturahan ko ang aking mata, ang aking mukha, na mukhang Satanas. Maglalagay ako dyan ng may horn. At ginawa naman niya, nakaitim ang damit niya. At nagkataon na habang siya naglalakad, biglang umulan. Ngayon, nung biglang umulan, sumilong muna doon sa harapan ng church habang naghihintay na huminto ang ulan. Pero nagkataon din na maliit lang yung bulungan at nababasa pa rin siya. At bago mawala yung pintura ng mukha na kagaya ng Satanas, bigla na rin po siya dahil nakabukas naman yung pinto. Nakita niya na pwede rin pala siya pumasok at merong mga prayer warriors. 12 sila. Ngayon, itong mga prayer warriors, talaga nananalangin sila. Pero itong kabataan na nakmistulang Satanas, bigla po siyang tinulak ang pinto, malakas, at lumundak siya, at nagulat ang mga 12 prayer warriors. Nung nagulat sila at nakita niya na akala nila ay Satanas, meron po doon 11 na biglang lumabas sa takot nila. Eh sino naman talaga ay hindi natatakot? Magdidilim na. Mukhang pa Satanas. Talagang pinituran niya yung kanyang mukha pa Satanas na Satanas. Ngayon, merong isa na hindi nakalabas at hindi nakatagbo. Yung 11, tumakbo na, natakot sila. Ay habang lumalapit itong kabataan na nag-istulan sa Satanas. Ang sabi niya, Satanas, huwag mo sa Satanas, huwag lalapit sa akin, Satanas. Lumalapit. Satanas, awa ka naman sa atin na huwag makita. Alam mo, Satanas, sa totoo lang, sa 10 taon na naging prayer warrior ako dito sa church nito, magkakampi tayo. Iyawan mo ko sasaktan. Siguro, nag-isip na lang itong babae nito upang hindi nasasaktan na Satanas. Pero hindi mo naman talaga sasaktan. Pero siguro, nag-isip, sasabihin ko, kampi naman tayo kung sasaktan. Alam ba yung dahilan? Paano naman makatagpo yung napakatabang babae? 200 pounds ang babae nito. Paano naman makatagpo? Kaya, salamat ba naman itong 200 pounds dito. At saka pangalawa, bakit naman tayo matatakot sa Satanas? Ang sabi ng Word of God, now we are more than conquerors for Him that loved us. Praise God! At tayo nga dito we are all covered by the precious shed blood of Jesus. Amen? Amen?
Makita pa lamang ng Satanas ang dugo ni Jesus sa tumakip sa atin, hindi niya na tayo lalapitan. Praise God. Stand firm and be courageous. Be on your guard. Ang dami na ngayon ng mga false teachers, false prophets, false na nangangaral na ang gusto nilang puntahan yung tayo na mga mananampalataya. Kaya alam po ninyo mga kapatid, alam po ba ninyo kung bakit napakadali ang mga born again? Born again na sila, ligtas na sila, pero bakit napakadali sila na maniwala doon sa mga false doctrines? Bakit? Alam ba ninyo ang dahilan? Dahil hindi sila grounded sa salita ng ating Panginoon. Hindi malalim yung pagkakilala nila kay Jesus, hindi malalim yung ugat ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya be alert. Kaya dami yan. Buti na nga lang ay wala na po yung television, although na meron pa rin, pero abala na po ang mga tao na nanonood na lang sa kanilang mga cellphones. Kaya hindi na nila nakikita yung mga tinatawag nila na kami ang totoo. Kami ang dating daan. Ang iba naman makabila, kami naman ang bagong daan. Hindi mo na alam kung sino sa kanila ang tunay na daan. Pero tayo po ay masasabi ko na dahil naniniwala tayo kay Jesus na siya ang tanging daan. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one shall go to the Father except through me. Mga kapatid, tayo ito po itandaan natin, maraming mga paraan na ginagawa ng tao upang makapunta lamang sila sa langit. Pero tandaan po natin ito, hindi doon sa dami ng paraan. Kung makilala natin si Jesus, siya ang tanging daan at nag-iisang daan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na siya ang magbabago sa ating buhay. Shall we say amen? Oh, praise God. Thank you, Lord Jesus. Jesus is the only way. Stand firm and be courageous. Alam ko po na nabanggit ko na po yung mga false prophets, false teachings na very prevalent sa iba't ibang mga lugar. Alam ko po na napakinggan na po ninyo at kung minsan po ay ito po ay naging illustration po na rin. Pero i-illustrate ko na naman. Pwede po ba na tingnan po ninyo ito? Ano pong kulay ito? Puti? Kung sasabihin kong red ay hindi. Ang ibig ko po sabihin dito, itong yan. Medyo ilayo-layo ko lang po sa inyo. But anyway, alam po ba ninyo, itong dimpo, o tuwanya ng maliit, lalagyan ko po ito ng magandang illustration. Ang ganda po kasi itong ating theme, stand firm in faith. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. At nabanggit ko po yung mga ilang mga tao pero hindi kayo yan, na hindi malalim yung kanilang pagkakilala kay Jesus. Kaunting pagsubok lang, wala na sila sa church. Hindi lamang kinamayan ni pastor, wala na rin sila. Parang katulad din dito. Nakilala nila si Jesus,
Pagkatapos po nilang nakilala si Jesus, tinuldugan nila, they put a punctuation mark period. Samantala kapag nakilala mo si Jesus, tuloy-tuloy ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon hanggang siya muling babalik. Pero may mga ilan po, pero hindi kayo yan, nasa ibang bansa sila. Ano po ba ninyo? Kapag yung ibang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, nabanggit ko na kanina, sa busy ni pastor, pagkatapos po na siya nag-sermon, pawis na pawis, halos hindi na po niya makamaya ng mga members, naghihintay yung isang member na kamayan siya, hindi siya kinamayan. Ngayon, dahil hindi malalim yung Word of God, sabi niya, ayoko na dyan. Nabuhan agad, hindi man ako pinansin ni pastor. Kaya, nawala na siya. Pagkatapos mayroon siyang pagsubok, problema, hindi niya alam na yung parang pagsubok sa buhay niya o problema sa buhay niya ay niloob yan ng Panginoon upang doon ang magiging paraan upang maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Na parang ganito lang, na kapag meron tayong problema o pagsubok, ang gagawin mo lang, tuntungan mo lang yung problema, tapakan mo lang yung problema at pagsubok, at habang tinatapakan mo yung problema at pagsubok, ikaw naman ay papalapit sa trono ng ating Panginoon. Papalapit tayo dahil nga doon sa pagsubok na ating pinagdadaanan. Pero yung iba, may pagsubok sila. Bakit nung ako'y naglilingkod na sa Panginoon, naging ganito ang buhay ko, buwan na siya? Bakit nung tinanggap ko si Jesus, naging ganito ang buhay ko? Ayaw ko na maglingkod, nakumpara naman sila. Bakit? Hindi nila nakilala ng lubos-lubusan si Jesus. Very shallow, hindi malalim ang salita ng Diyos sa kanila. People of God, mga magulang at mga kapatid, iyan po ngayon ang ginagamit ng Satanas. Alam ng Satanas kung ano ang kilos mo, alam ng Satanas kung ikaw nagbabasa ng Word of God, alam ng Satanas kung nakikinig ka, kaya doon ka ngayon bibirahan ng Satanas. At tandaan po natin ito, madalas po ang mga tao sinisisi nila ang Panginoon. Never nasisihin natin ang Panginoon. Sapagkat ang layunin ng Diyos kung bakit siya naparito ay upang bigyan kayo ng masaganang ng buhay at masaganang buhay. At kagustuhan ng ating Panginoon na subagana tayo, na maging malakas tayo sa ating pananampalataya. Subalit ang gusto ng Satanas, manglumaybay ka. Ngayon po, balik tayo natin. Mas mahaba na dito. Yung mga Kristiyano, nang nakilala nila si Jesus, excited sila, tuloy-tuloy sila na naglilingkod. Tuwing Sunday, kahit na napakalayo, sisikapin nilang gumawa ng paraan na makarating lamang sa church upang magpuri sila sa Diyos, makarinig sila ng Word of God. At dahil ganoon ang kanilang ginagawa, lumalalim ang kanilang relasyon kay Jesus at lumalalim din ang ugat ng kanilang, ang ugat ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Tingnan po natin ang pagkakaiba. Kanina po, yung madaling na ma-discourage, lupay-pay siya. Hindi siya nakatayo. Pero itong isang Kristiyano, nakilala niya na gano'n na lamang si Jesus bilang sarili niyang tagapagligtas at nag-ugad ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Binaanan siya ni pastor, kinalimutan siya, hindi siya kinamayan, nakatindig pa rin yung member. Praise God. Tingnan natin, pititin ko pala po ito.
nakatayo pa rin. Amen? Parang pangako natin. Nagkaroon po siya ng problema. Nagkaroon po siya ng pagsubok. Magkabi-gabi lang po problema. Pagsubok. Tinanong po natin kung nabubuwal siya. Nabubuwal po ba siya? Hindi. Nakatayo pa rin. Yan ang Kristiyano. Nang sabi ng team natin, stand firm in faith and be courageous para panahon natin. Be on your guard. Be courageous. Be courageous. People of God, ito po ang tandaan natin na walang bagay maging ang Satanas na maaari maging dahilan na hihiwalay tayo sa ating pag-ibig kay Jesus. Kaya po yung first na point natin, parirala o phrase, be on your guard, be watchful, be alert, and then be courageous. Be courageous. Ngayon po, ang sabi po ng Romans chapter 8, ano po ang sabi ng Romans chapter 8? Who shall separate us? Pwede po ba na ikot ko na lang ito sa English? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Ano pong sabi doon sa verse 36? As it is written, nasusulat, for thy sake I have killed all the day long, and I am accounted as sheep for the slaughter. Ano pong ibig sabihin yun? Na, for thy sake I am accounted as sheep for the slaughter. Nang ibig sabihin tayo na mga tupa ng Panginoon, tayo na mga mananampalataya, ay every day ay merong mga pagsubok tayo. Merong mga challenges in life. Nagyiyan ang Satanas na gumagala like a roaring lion. Ang sabi ng 1 Peter 5:8, ang sabi doon na Satan is like a roaring lion, but Jesus is greater than Satan. We have the victory. Shall we say amen? Amen. Praise God. Kaya we are, sabi doon, as it is written, for thy sake I am killed all the day long. Ibig sabihin, we are killed all the day long with all the challenges of life, mga hamon ng buhay, pangangailangan ng buhay. Paminsan, yung mga nagpapaaral ay mayroong mga contributions sa kanilang mga anak. Panahon ng examination ay hindi sila makakabayad ng tuition fee, o naman, hindi sila nakakapagbayad ng electricity, puputulan na sila. Every day we are killed all the day long. Kung minsan, meron mga dapat natin na bilhin for the whole family, wala. Ganyan po ang naging katulad natin. We are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Pero ano po bang sabi ng verse 37? Nay, in all these things, we are more than conqueror through Him that loves us. Ang sabi ng verse na ito, ang sabi niya na hindi sa lahat ng bagay ay mas tayo ay higit na mapagtagumpay, more than conquerors. Palakpakan nga po natin si Jesus. We are more than conquerors
Sino po ba rito ang nakakakilala kay Manny Pacquiao? Of course, kilala natin. Lahat hindi po ba? Meron po ba kayong maisip na kinalaban niya? At kung wala kayong maisip, ay ito na lang si Eric Morales, yung isang Meksikano. Iyan talaga ay talagang naglaban sila ng ganun na pasapasa ang mukha ni Manny Pacquiao duguan, pero si Manny Pacquiao pa rin ay nanalo. Si Eric Morales, sinuntok niya ng napakalakas na suntok ito si Manny Pacquiao. Pero ba't muli nanalo pa rin si Manny Pacquiao? Bakit ito binanggit? Dahil merong kaugnayan itong laban ni Pacquiao doon sa Romans 8:37. Nay, in all these things, pansinin po ninyo ito, you are more than conquerors. Sabi mo nga, I am more than conqueror. Nung natapos na po ang laban, nandun si, ano pangalan po ng asawa niya? Pinky ba yun? Jinky. Ayan, tama sinabi niyo, Pacquiao. Nung natapos na po, ang sabi niya, hinalikan niya, niyakaw niya. Hindi ko na alam kung ano po yung tawag niya kay Manny. Sabi niya, mahal, alam ko na pasapasa ang iyong mukha at maraming mga duguan ka. Pero nagtagumpay ka. Alam mo, sabi ni Ricky Pacquiao, ay, ang sabi niya, mahal, ibigay mo na sa akin yung 100 million na cheque na pinananunan mo. Ay ngayon, dahil cheque ang binibigay, yung pagkakuha niya doon sa kanyang, doon sa lugar na pinaglagyan niya kapag pag-business siya. Eh siyempre, binigay kay Ricky Pacquiao. Ito mahal, ito na yung 100 million. Ang tanong ko sa inyo, nasaan ba yung cheque na 100 million? Nasa kamay ba ni Manny Pacquiao o nasa kamay na ng kanyang asawa? Nandun na kay Ricky Pacquiao. Si Ricky Pacquiao, nanonood lang siya. Kung isang tumatalo, ginaganon niya, pinatamaan. Ginaganon niya. Wala man isang suntok ang natanggap ni Ricky Pacquiao. Si Manny Pacquiao lahat ang nakatanggap. Pero ang cheque na award ni Manny Pacquiao ay nasa kamay ni Ricky Pacquiao ang kanyang asawa. Nag-ibig sabihin, mga magulang, si Jesus ang ako sa krus. Si Jesus ang naghirap para sa ating lahat. Si Jesus ang tumalo sa Satanas. Nakipaglaban si Jesus ng kalalaman upang kayo at ako ay merong buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng siya ay muli na buhay, doon po sa Revelation 1:18, anong sabi ni Jesus doon? I will give you the key of heaven and earth. At ang susi na yan na binigay ng Diyos ni Jesus sa ating lahat, yan ang susi ng tagumpay laban sa Satanas. Kaya ang tawag sa atin ngayon, we are more than conquerors. Amen? Hindi naman tayo yung napako sa krus, hindi naman tayo yung sinampalang dinuraan. Si Jesus ang naghirap sa atin, tinanggap lang natin yung binigay ng ating Panginoon, and we thank God that we are more than conquerors. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. At kung ating ipagpatuloy ang verse na ito, ang sabi po na Apostle Paul, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor
principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor any, nor depth, nor height, nor any creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Kaya ako to stand firm and be courageous, because nothing in this world can separate us from the love of Jesus Christ. Oh, thank you, Lord Jesus, at ako po ay matatapos na. Sapagkat yan na po naman ang hinihintay ninyo na kayo tapos na. Pangulit po rito, be strong. Hallelujah. Maging malakas tayo. Thank you, Lord Jesus. Be strong. Ano po yung una? Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous and be strong. Ang sabi po sa Hebrews 12, 1 and 2, ano pong sabi doon? Wherefore, seeing also we are compassed about with so many great witnesses. Let us lay aside every weight and the sin that do easily beset us. And let us run with patience the race that is before us. Hindi mo ba ninyo alam na meron tayong tagbugin? We have a race as we serve the Lord. Tingnan po natin yung mga siklista. Lahat po, sabihin na po natin, 100 na cyclists. Yung isa po doon, magiging champion. Pero, ang usapan dito, yung nakatapos ng finish line. Nakakaubuhan po ba tayo? Kahit ito pa ay pinakahuli na nakarating sa finish line, you are still a champion. Palagpagan natin si Jesus. Tandaan po natin ito, there is a race that is set before us. Na kailangan na nakafocus ang ating mata kay Jesus. Looking unto Jesus in verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that is set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Word of God, look unto Jesus, tumingin tayo. Habang tayo tumatagbo, tumingin tayo. Huwag po tayo tumingin sa likuran. People of God, sa lahat po ng mga mananampalataya at maging po sa mga hindi pa mananampalataya. Nakatingin po tayo dapat sa ating Panginoon. Meron pong tulay na ating pinagdaanan na wag na po natin dapat nabalikan. At bilang mga anak ng Diyos, we have to burn the bridge that we just passed so that there is no way for you to go back as you serve the Lord. Palagpagan po natin si Jesus. Thank you, Lord Jesus. At kung pag-usapan po natin yung stand firm in faith and be courageous, hindi po yung 360 degrees, kundi 180 degrees. Nung nakilala natin si Jesus, ang ganito lang po yan, ang 160 degrees is about face lang po. Ganyan lang po yan. Kayo nasa likod, nandiyan na po yung bridge, nandiyan po yung sanglibutan. So ano gagawin ko po? Titingin na lamang ako sa ating Panginoon hanggang na matapos ko yung tagbugin hanggang sa darating ating Panginoon. Pero huwag po natin gawin yung 360
60 degrees. Yung kanina pala po ay 180 degrees. Ito naman 360 degrees. Na tinanggap po si Jesus. Ngayon, ang ginawa mo lang ay nag 360 degrees ka lang. Nakaharap ako rito ngayon. Matapos, mag-360 degrees ako. Wow! Nakakalaman ko sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng 360 degrees. Na tinanggap mo na si Jesus, hindi ka nanatili sa biyong pananampalataya. Yung dati mong ginagawa, yun pa rin ang iyong buhay at ginagawa. Yan ang ibig sabihin na 360 degrees sa buhay ng isang tao. Amen? Palagpagan nga po natin si Jesus. Praise God. Hallelujah. At huwag ka mag-alala, First Lady Joanna. Tingin na tingin ka yata sa iyong relo. Matatapos na. Sige na, tapusin ko mo. Let's always try.